Maestro Sir Anton, guro't vlogger na Pilipino, tagahatid ng balita sa bayan ay totoo. Mga benepisyo ng guro, kanyang tinatalakay. Sa video natin ngayon mga ka-maestro ay pag-usapan naman natin itong nag-circulate po ngayon sa social media, especially po sa official Facebook page ng DepEd Tambayan. Ito po yung tungkol sa new grading system, new classroom assessment, and new awards and recognition para ngayon pong darating na school year 2026-2027. Ayan. So, upon checking po kasi sa website mismo ng DepEd ay wala pa po siyang ipinapalabas talaga na official memo or official DepEd order po mga maestro patungkol dito sa new grading system na ito. Pero actually matagal na po nating nababalitaan din yan. Actually may nakapagkwento na rin po sa akin na isang master teacher from our division na sa isang seminar daw nila ay nabanggit na nga na makakaroon tayo ng bagong grading system. Mga ka-maestro, yung bagong classroom assessment, yung bagong awards and recognition. And although hindi naman sa akin nabigay po yung detalye kasi syempre confidential, bawal pa. So pero nabanggit lang na may chance na magbabago nga tayo ng ating grading system ngayong darating na school year 2026-2027. Ayan. And then yun nga kaninang hapon ay nakita na rin natin sa page nga ng DepEd Tambayan, and syempre na-post na rin yan ng mga kasama natin mga nag-vloggers, teacher vlogger din mga ka-maestro. Although yun nga pan-checking sa website mismo ng DepEd ay wala po tayong nakitang naka-post doon na new DepEd order or new DepEd memorandum patungkol dito. Ayan. Although, syempre, papakita na rin natin para lang meron tayong background na kung ano ba yung magiging sistema po ng ating grading ngayong school year 2026-2027. Ayan. So ito po mga ka-maestro, nakalagay dyan, revised guidelines on classroom assessment, grading system, and awards and recognition for the K-12 basic education program. Ayan, policy briefer. Ayan, so hindi mo na po natin isa-isayin yan mga ka-maestro kasi yun nga, sabi ko nga kanina, ito po ay hindi pa official although kung i-implement naman to ay at least sabi ko kanina mayroon tayong konting background hindi kasi natin to pwedeng sabihin ng official kasi nga wala pa naman siyang DepEd memo or DepEd order mga ka-maestro, kaya unofficial pa kumbaga, pero malaki po ang chance na ito ay may implement na ngayong darating na pasukan. Ayan, so yan po yung purpose of the assessment, formative assessment. Ayan. Then, ito po yung next, yung summative assessment naman. Ayan, tungkol naman po yan sa sa grading system. Paano tayo magbibigay ng grade sa ating mga estudyante. Ayan, so nakalagay din diyan yung written works, periodic test. Ayan, so almost the same lang naman, nabago lang siguro sa distribution ng percentage. Ayan. Next naman is ito. Ito yung medyo medyo nabago talaga po yung Key Stage 1. Ayan. So meron na siyang tinatawag na letter grade, C, D, and B. Then meron siyang description. And aside from that, meron din siyang general description. Ayan. And then ito naman for kindergarten descriptive grading. Ayan. So A, B, C, D, and E, yung letter grade. So, letter grade na po ngayon mga ka-maestro, hindi na yung numerical po mga ka-maestro. Ayan. So, for Key S2 naman, to Key S4, ayan naman. So, meron siyang initial grade, meron siyang transmuted grade, initial grade, then, ayan. Then, use of descriptors. Ayan. So, meron na rin siyang descriptors. Ayan. Advancing, benchmarking, connecting, developing, and emerging. So, medyo kakaiba. So, kailangan ma-master natin ito mga ka-maestro yung pagkabit ng mga descriptors for the Key S2 hanggang Key S4 naman yan. Alright? So, sabi ko kanina, hindi ko na muna di-discuss yan. Saka na po natin yan pag-usapan.
kapag talaga siya official na po mga kamaestro. So, abangan lang natin yan. Abangan natin yan sa website mismo ng DepEd. And of course, dito sa ating abangan na rin po yan. Promotion and intervention, rate validation, ayan po yung mga parts. Then, so, awards and recognition. And for Key Stage 1, having no academic rewards conferred to learners in line with the new grading system. This allows Key Stage 1 learners to avoid early competition and revealing. For Key Stage 2 naman, to 4, will still have awards depending on their general average, but awardees will be listed alphabetically to promote fairness and minimize competition. So, ito po yung naging pagkabago dito for Key Stage 1 kasi wala na po siyang award. Ayan. So, yan po yung malaking pagbabago natin mga kabato. Yan. So, yun muna po. No? Yun muna yung parang teaser natin. Sabi ko kanina, ay hindi muna natin siya i-discuss sa isa kasi hindi pa naman siya official. Pero, malamang sa malamang, ito po ay i-implement na yung darating na pasukan. So, abangan po natin yung magiging official DepEd order or DepEd memorandum patungkol po dito sa ating new grading system, new classroom assessment, and new awards and recognition. Alright, so kayo mga kamestro, tatanungin natin, pabor ba kayo dito sa panibagong grading system na ito na i-implement sa atin ng DepEd? So, free po kayo mag-comment yan sa ating pong comment section ng inyong saloobin, ng inyong opinion patungkol po dito. If ever man, ito po ay may implement na ngayong darating pong pasukan. Alright, so dito ko natatapos itong ating video ngayon mga kamestro. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos ay na-upload natin. Katulad ito, yung mga updates pa rin about sa grading system and other benefits ng mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. Muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!